Ito ang mga nangyari pagkatapos mamatay ni Jesus. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay itinuturing na isang napakalaking sakripisyo. Ginawa niya ito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At dahil na din sa labis na pagmamahal niya sa atin, ay mas pinili niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit pagkatapos mamatay ni Jesus ay maraming mga pangyayari ang naganap. At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 mga pangyayari pagkatapos mamatay ni Jesus, kaya naman simulan na natin. Number 1. The temple veil tore in two. Noong namatay si Jesus sa krus ay may isang mahalagang pangyayari sa templo sa Jerusalem. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, pagkatapos huminga ng huling beses si Jesus ay biglang napunit ang belo ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang belo na ito ay nagsisilbing takip sa isang napakabanal na lugar sa loob ng templo kung saan tanging ang main priest lang ang pwedeng pumasok isang beses sa isang taon. Mahalaga ang belo na ito sa mga Jews o Hudyo dahil ito ang naghihiwalay sa Diyos at sa mga tao. Ipinapakita nito na ang Diyos ay nasa isang lugar na hindi basta-basta mararating ng sinuman. Kaya nang mapunit ang belo ng mamatay si Jesus, ay ipinakita nito na ang harang sa pagitan ng Diyos at ng tao ay nawala na. Sa kamatayan ni Jesus ay naging posible na para sa tao na direktang makalapit sa Diyos at hindi na kailangan ang mga ritual o sakripisyo ng hayop tulad ng dati. Samantala, ang pagkakapunit ng belo ay simbolo rin ng pagtatapos ng lumang sistema ng relihiyon ng mga Hudyo at simula ng pagbabago. Ipinapakita nito na hindi na lang para sa mga Hudyo ang kaligtasan, kundi para sa lahat ng tao na naniniwala kay Jesus. Dahil sa kamatayan ni Jesus ay bukas na ang kaligtasan para sa lahat, at ang bawat isa ay pwedeng magkaroon ng direktang relasyon sa Diyos. Gayon din, ang pagkapunit ng belo mula sa itaas hanggang sa ibaba ay nagpapakita na ito ay gawa ng Diyos at hindi ng tao. Ito ay tanda na natupad na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Sa pangyayaring ito ay ipinakita ng Diyos na wala nang harang sa pagitan niya at ng tao at lahat ay maaaring makalapit sa Kanya ng direkta. Hanggang ngayon ay mahalaga pa rin sa mga Kristiyano ang pangyayaring ito. Paalala ito na ang Diyos ay hindi na malayo, kundi malapit sa bawat isa sa pamamagitan ni Jesus. Ang pagkakapunit ng belo ay simbolo ng bagong simula sa relasyon ng Diyos at ng tao. Dahil sa kamatayan ni Jesus, ay nabigyan ng lahat ng pagkakataon na makalapit sa Diyos at magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Sa madaling salita, ang pagkakapunit ng belo ay hindi lang isang simpleng pangyayari, kundi isang mahalagang tanda na wala ng hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Dahil dito, ang bawat isa ay may pagkakataon na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Number 2. Darkness covered the land. Ang pagdidilim ng kalangitan noong namatay si Jesus ay isa sa mga kakaibang pangyayari na nabanggit sa Biblia. Ayon sa 3 gospel na kinabibilangan ng Matthew, Mark at Luke ay nagkaroon ng kadiliman mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon habang nakapako si Jesus sa krus. Hindi ito isang ordinaryong sun eclipse, kundi isang kakaibang pangyayari na nagpakita ng malalim na kahulugan. Sa Gospel of Matthew ay sinabi niya na, mula sa ika-6 na oras hanggang sa ika-9 na oras ay nagdilim ang buong lupain. Ganito rin ang sinabi sa Mark chapter 15 verse 33. Nang mag-iika-6 na oras na ay nagdilim ang buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. Kaugnay din ito, sa Luke chapter 23 verse 44 hanggang 45 ay nakasaad din na, pagkaraan ng ika-6 na oras ay nagdilim ang araw at nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. Ang mga verses na ito ay nagpapakita na totoong naranasan ng mga tao ang kadiliman sa oras ng crucifixion ni Jesus. Samantala, maraming nagbigay ng paliwanag tungkol sa pangyayaring ito. May mga nagsasabing simbolo ito ng lungkot ng Diyos dahil sa pagkamatay ni Jesus.
Ang iba naman ay naniniwalang ito ay tanda ng galit ng Diyos sa kasalanan ng tao at si Jesus ang nagbayad para rito. May mga nagsasabing ang kadiliman ay katuparan ng mga sinabi sa Old Testament, tulad ng sa Amos chapter 8 verse 9 na nagsasaad na, I will make the sun go down at noon, and I will darken the earth in broad daylight. Bukod dito, may mga sumubok ding magpaliwanag gamit ang science. Ang iba ay nagsasabing maaaring sun eclipse ito, pero hindi ito tanggap ng karamihan dahil ang crucifixion ay naganap sa panahon ng kabilugan ng buwan, kung saan hindi maaaring magkaroon ng sun eclipse. May mga nagsasabi rin na maaaring sanhi ito ng pagsabog ng bulkan. Pero kahit anong paliwanag ay marami pa ring naniniwala na ang pagdilim ng kalangitan noong namatay si Jesus ay isang himala. Para sa kanila, ito ay tanda mula sa Diyos na nagpapakita ng kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus. Number 3, the birth of the cross as a symbol. Ang krus ay isang mahalagang simbolo ng Kristyanismo at kilala sa buong mundo bilang tanda ng pananampalataya. Ang kahalagahan nito ay nag-ugat mula sa kamatayan ni Jesus na itinuturing ng mga Kristiyano bilang pinakamahalagang sakripisyo para sa kaligtasan ng lahat. Nang ipako si Jesus sa krus noong mga 33 AD, ito ay itinuturing na isa sa pinakamabigat na parusa sa panahong iyon. Ang pagpapako sa krus ay isang napakasakit at nakakahiyang paraan ng pagpatay. Ginagawa ito sa pampublikong lugar upang magsilbing babala sa iba. Pero nang mamatay si Jesus sa krus, ay nagkaroon ito ng bagong kahulugan. Para sa kanyang mga tagasunod, ang krus ay hindi na lamang simbolo ng kamatayan, kundi naging tanda ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaugnay din nito, pagkatapos ng pagkamatay ni Jesus, ay unti-unting tinanggap ng mga Kristiyano ang krus bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Noong una, hindi agad ginamit ang krus dahil sa negative image nito, at sa halip ay gumamit sila ng ibang mga simbolo tulad ng isda upang ipakita ang kanilang pananampalataya. Ngunit habang lumilipas ang panahon at dumami ang mga Kristiyano at nagbago ang kahulugan ng krus, naging tanda ito ng tagumpay, pag-asa at kaligtasan. Ang pagbabago sa pananaw tungkol sa krus ay nagsimula noong 4th century sa panahon ni Emperor Constantine. Ayon sa kwento, bago ang labanan sa Milvian Bridge noong 312 AD, ay nagkaroon siya ng pangitain kung saan nakita niya ang isang krus na may mga salitang in hoc signo vinces o sa ilalim ng tandang ito, magtatagumpay ka. Dahil dito ay iniutos niya sa kanyang mga sundalo na gamitin ang krus bilang kanilang simbolo sa digmaan at sila ay nagtagumpay. Pagkatapos ng labanan ay naging unang Roman Emperor si Constantine na tumanggap sa Kristyanismo. Dahil dito ay ipinahayag niya ang Edict of Milan noong 313 AD na nagbigay ng kalayaan sa mga Kristiyano na ipahayag ang kanilang pananampalataya, at mula noon ay naging opisyal na simbolo ng Kristyanismo ang krus. Ginamit ito sa mga simbahan, mga decorations at mga personal na gamit ng mga Kristiyano. Nagkaroon din ito ng iba't ibang anyo, mula sa simpleng krus hanggang sa krus na may image ni Kristo o crucifix na nagpapakita ng kanyang pagkakapako sa krus. Naging paalala ito ng sakripisyo ni Jesus at ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Number 4, tombs opened. Ang kwento tungkol sa pagbukas ng mga libingan nang mamatay si Jesus ay isa sa mga hindi pangkaraniwang bahagi ng Biblia. Makikita ito sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 27, verse 51 hanggang 53. Ayon sa salaysay, nang mamatay si Jesus sa krus ay nagkaroon ng malakas na lindol. Dahil dito ay bumukas ang ilang libingan. Maraming banal na tao na matagal nang patay ang muling nabuhay, lumabas sa kanilang mga libingan at nagpakita sa mga tao sa Jerusalem matapos muling mabuhay si Jesus. Para sa mga Kristiyano, ang pagbukas ng mga libingan at muling pagkabuhay ng mga banal ay isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ni Jesus, ang kamatayan ay hindi nakatapusan kundi simula ng buhay na walang hanggan. Ang mga banal na muling nabuhay ay simbolo ng pag-asa para sa buhay pagkatapos ng kamatayan
at ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala. Subalit, marami rin ang nagtatanong tungkol sa pangyayaring ito. Halimbawa, ano nga ba ang nangyari sa mga banal na muling nabuhay? May mga nagsasabi na sila ay muling namatay at bumalik sa kanilang mga libingan, habang ang iba naman ay naniniwala na sila ay umakyat na sa langit. Pero dahil walang karagdagang paliwanag ang Biblia tungkol dito, ay nananatili itong isang misteryo para sa marami. Maliban dito, ang pagbukas ng mga libingan ay kaugnay din ng iba pang kaganapan sa pagkamatay ni Jesus. Ang lindol na naganap ay nagpapakita ng isang makabuluhang pangyayari na may malalim na kahulugan. Sa kontekstong ito, ang pagbukas ng mga libingan ay bahagi ng mas malawak na mensahe ng kaligtasan at bagong buhay. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay tanging ebanghelyo lamang ni Mateo ang nagulat ng pangyayaring ito. Dahil dito ay may mga scholars na nagtatanong kung ito ay tunay na nangyari. At dahil hindi ito nabanggit sa ibang bahagi ng Biblia, ay nagdulot ito ng iba't ibang pananaw at tanong mula sa mga mambabasa at eksperto. May mga naniniwala na ang pagbukas ng mga libingan ay isang symbolic event na nagpapakita ng Last Judgment at muling pagkabuhay at hindi isang literal na pangyayari lamang. Number 5. Centurion's Declaration. Ang Centurion's Declaration ay isang mahalagang pangyayari na naganap matapos mamatay si Jesus sa krus. Ayon sa Gospel ni Matthew, Mark at Luke, ang pahayag na ito ay ginawa ng isang centurion na isang Roman official na namumuno sa daan-daang sundalo. Ang centurion na ito ang inatasan na magbantay sa pagpapako kay Jesus sa krus. Sa oras ng kanyang kamatayan ay may mga kakaibang pangyayari na nag-udyok sa kanya na magbigay ng isang mahalagang statement. Ayon sa Matthew chapter 27 verse 54, sinabi ng centurion, tunay ngang ito'y anak ng Diyos. Sinabi niya ito matapos makita ang mga kakaibang pangyayari sa oras ng pagkamatay ni Jesus. Mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon, na biglang nagdilim ang paligid at nagkaroon ng malakas na lindol. Nabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at muling nabuhay ang maraming banal na tao na matagal nang patay. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng takot at pagkabigla sa senturyon at sa mga sundalong kasama niya. Samantala, ang senturyon ay isang Romano at hindi Hudyo o tagasunod ni Jesus. Wala siyang alam tungkol sa mga turo ni Jesus o sa relihiyon ng mga Hudyo. Pero matapos niyang masaksihan ang mga kakaibang pangyayari, ay kinilala niya na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Ipinapakita nito na kahit ang mga taong hindi nakakaalam ng mga turo ni Jesus ay maaring makilala ang kanyang pagiging Diyos. Gayon din ang pahayag ng centurion ay may dalawang mahalagang kahulugan. Una, ipinapakita nito na kahit ang mga hindi Hudyo ay maaring makilala ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. Pangalawa, ito ay simbolo na ang mensahe ni Jesus ay para sa lahat ng tao at hindi lamang para sa mga Hudyo kundi pati na rin sa mga Romano na namumuno sa Judea noong panahong iyon. Number 6. Blood and water flowed from Jesus' side. Ang pangyayaring dumaloy ang dugo at tubig mula sa tagiliran ni Jesus matapos siyang mamatay sa krus ay isang mahalagang bahagi ng kwento sa Biblia. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, matapos mamatay si Jesus sa krus, ay isa sa mga sundalo ang tumusok sa kanyang tagiliran gamit ang sibat. Pagkatapos nito, lumabas ang dugo at tubig mula sa kanyang sugat. Maraming tao ang nagbigay ng iba't ibang paliwanag tungkol dito, mula sa spiritual hanggang sa medical, na pareho namang mahalaga at makabuluhan. Samantala, sa religious perspective, ang dugo at tubig na dumaloy mula sa katawan ni Jesus ay may espesyal na kahulugan. Ang dugo ay sumisimbolo sa sakripisyo ni Jesus para sa lahat, bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ang tubig naman ay sumasagisag sa paglilinis at pagbabago na nangyayari sa pamamagitan ng baptism. Para sa mga Kristiyano, ang dugo at tubig ay tanda ng bagong kasunduan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay isang pangako ng buhay na walang hanggan at kapatawaran para sa mga naniniwala. Subalit, sa medical perspective naman,
ay may paliwanag kung bakit may dumaloy na dugo at tubig mula sa tagiliran ni Jesus. Dahil sa matinding paghihirap na dinanas niya sa krus, ay malamang nagkaroon si Jesus ng kondisyong tinatawag na pericardial effusion. Ito ay isang sitwasyon kung saan may naipong liquid sa pericardium, ang sac na nakabalot sa puso. Nang tinusok ang tagiliran ni Jesus, ay maaaring natamaan ang puso at mga ugat, kung kaya't lumabas ang dugo at tubig mula sa kanyang sugat. Dagdag pa rito, ang isa pang paliwanag ay ang hypovolemic shock, isang kondisyon na maaaring naranasan ni Jesus bago siya mamatay. Dahil dito, maaaring kulang ang dugo sa katawan na nagiging sanhi ng low blood pressure at pag-ipon ng liquid sa baga. Nang tinusok ang tagiliran ni Jesus, ay posibleng nasugatan ng kanyang baga at puso, kung kaya't dumaloy ang dugo at tubig mula sa kanyang katawan. Sa kabila nito, ang pangyayaring ito ay nagdala ng malalim na debosyon sa maraming Kristiyano. Marami ang naniniwala na ang dugo at tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Jesus ay tanda ng kanyang ganap na sakripisyo at pagmamahal para sa sangkatauhan. Number 7. Mary's Sorrow. Ang kalungkutan ni Maria nang mamatay si Jesus ay isang mahalagang bahagi ng Christian faith. Bilang ina ni Jesus, ay naramdaman niya ang matinding sakit habang nakikita ang kanyang anak na pinapako sa krus at namamatay. Ayon sa Biblia, kasama ni Maria ang ilang tagasunod ni Jesus sa ilalim ng krus at ipinapakita ang kanyang pagmamahal at suporta sa kabila ng napakasakit na karanasan. Kaugnay nito, ang pagtangis ni Maria ay kilala rin bilang 7 kalungkutan ni Maria. Isa sa mga pinakamasakit na sandali sa kanyang buhay ay noong nakita niya si Jesus na pinahirapan at pinarusahan hanggang sa kamatayan. Ang kanyang puso ay madalas na inilarawan na parang tinusok ng espada, na kung saan ay sumasalamin ito sa sobrang sakit na naramdaman niya. Ang image ni Mater Dolorosa o ina ng kalungkutan ay madalas ring makikita sa mga simbahan at arts, at ipinapakita si Maria na nagluluksa habang hawak ang katawan ni Jesus matapos itong ibaba mula sa krus. Ito rin ay simbolo ng kanyang malalim na pagmamahal at sakripisyo bilang isang ina. Sa 7 Sorrows ni Maria, ang ikatlong bahagi ay nang makita niya si Jesus na nagbubuhat ng krus patungong Calvary. Sa bawat hakbang ni Jesus ay naramdaman ni Maria ang matinding sakit dahil alam niyang wala siyang magagawa para maibsan ang paghihirap ng kanyang anak. Ang 6th sorrow naman niya ay nang ibaba si Jesus mula sa krus at niyakap ni Maria ang kanyang walang buhay na katawan. Dito naramdaman ni Maria ang buong bigat ng kanyang pagdurusa bilang ina at bilang isang follower na nakasaksi sa katuparan ng mga propesiya tungkol sa Mesiyas sa pamamagitan ng kamatayan. Bukod sa physical pain na naramdaman ni Maria, ang kanyang spiritual suffering ay nagmula sa kanyang malalim na pakikiisa sa misyon ni Jesus. Alam ni Maria na ang kamatayan ni Jesus ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan, pero hindi nito naibsan ang sakit na naramdaman niya bilang ina. Ang kanyang kalungkutan ay hindi humadlang sa kanyang pananampalataya. Sa halip ay lalo pang tumibay ang kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. At kahit sa kabila ng lahat ng hirap, ay nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Number 8. Fear among the onlookers. Ang kamatayan ni Jesus ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Christianity. Ito ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa mga taong nakasaksi. Ayon sa mga ebanghelyo, lalo na sa Matthew chapter 27 verse 45 hanggang 54, Mark chapter 15 verse 33 hanggang 39, at Luke chapter 23 verse 44 hanggang 49, at maraming kakaibang pangyayari ang naganap noong oras na iyon na nagdulot ng matinding takot sa mga tao. Samantala, isa sa mga bagay na ikinabahala ng mga tao ay ang biglaang pagdilim ng langit sa kalagitnaan ng araw. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, ang kalangitan ay biglang nagdilim. Wala ring malinaw na paliwanag sa pangyayaring ito, kaya marami ang natakot at nag-isip na baka ito ay tanda ng galit ng Diyos o isang babala ng masamang mangyayari. Bukod sa pagdilim ng kalangitan,
ay nagkaroon din ng malakas na lindol pagkatapos mamatay ni Jesus. Ayon sa Matthew chapter 27 verse 51, nang namatay si Jesus ay yumanig ang lupa at nagkaroon ng malakas na lindol na nagdulot ng pagbitak ng mga bato at pagbukas ng ilang libingan. Ang mga pangyayaring ito ay lalong nagpatindi sa takot ng mga tao at nagpatunay sa iba na si Jesus ay hindi isang ordinaryong tao. Ayon sa Gospel of Mark, isang Roman soldier na nagbabantay kay Jesus ay nagsabing, "Tunay ngang ito ang anak ng Diyos," matapos makita ang mga pangyayaring ito. Dagdag pa rito, ang isa pang pangyayari na nagdulot ng takot ay ang pagkabiyak ng tabing ng templo mula itaas hanggang ibaba. Ang tabing na ito ay naghihiwalay sa pinakabanal na bahagi ng templo mula sa iba pang bahagi nito. Para sa mga Jews, ang pagkabiyak ng tabing ay isang mahalagang simbolo ng pagbabago sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot at pagkabahala dahil sa kakaibang kahulugan nito. Subalit, ayon din sa Matthew chapter 27 verse 52 hanggang 53, maraming mga banal na tao na matagal nang patay ang muling nabuhay at lumabas mula sa kanilang mga libingan matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus. Number 9. The shock among religious leaders. Ang pagkamatay ni Jesus ay nagdulot ng malaking pagkagulat at pagkalito sa mga religious leaders noong panahon na iyon, lalo na sa mga Jews at mga Pharisees. Ang mga leader na ito, kabilang ang mga high priest at mga scribe, ay may malaking bahagi sa pag-aresto, paglilitis at pagpapako kay Jesus sa krus. Sa tingin nila, sa pamamagitan ng pagpatay kay Jesus ay mapipigilan nila ang kanyang impluwensya at matitigil ang paglaganap ng kanyang mga turo na sa tingin nila ay nagbabanta sa kanilang kapangyarihan. Kaugnay nito, isa sa mga unang ikinabigla nila ay ang mga pangyayari sa oras ng kamatayan ni Jesus. Ayon sa mga gospel, nang siya'y mamatay, ay nagdilim ang kalangitan, nagkaroon ng lindol, at napunit ang tabing ng templo mula itaas hanggang ibaba. Ang mga pangyayaring ito ay nakita bilang mga palatandaan mula sa Diyos na nagdulot ng takot at pangamba sa mga religious leaders. Nakita nila ito bilang patunay na maaring si Jesus ay may koneksyon sa Diyos, bagay na taliwas sa kanilang inaasahan. Ang kanilang paniniwalang ang kamatayan ni Jesus ang magwawakas sa kanyang movement ay napalitan ng pagdududa na baka nagkamali sila sa kanilang desisyon. Maliban pa dito, ang isa pang ikinagulat ng mga religious leaders ay ang patuloy na paniniwala at debosyon ng mga followers ni Jesus kahit matapos ang kanyang kamatayan. Sa halip na mawala ang kanyang movement, ay lalo pa itong lumakas. Ang mga disciples at mga first Christians ay nagsimulang ipalaganap ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, na kanilang ipinangaral bilang patunay ng kanyang pagiging anak ng Diyos. Ang mensaheng ito ay mabilis na kumalat, na nagdulot ng mas malaking takot sa mga religious leaders na maaaring mas lumaki pa ang impluwensya ni Jesus kaysa noong nabubuhay pa siya. Nagsimula rin silang magduda kung tama ba ang kanilang ginawa at kung nagkasala ba sila laban sa Diyos. Number 10. Immediate burial preparations. Pagkatapos mamatay ni Jesus, ay agad siyang inihanda para sa libing ayon sa kaugalian ng mga Jews. Kinuha ni Joseph of Arimathea na isang mayamang tagasunod ni Jesus at miyembro ng Sanhedrin ang katawan ni Jesus. Kahit natatakot siyang ipakita ang kanyang pananampalataya dahil sa mga Jews, ay humingi siya ng pahintulot kay Pontius Pilate para mailibing si Jesus. Kinailangan nilang magmadali dahil papalapit na ang Sabath at bawal magtrabaho ang mga Jews sa araw na iyon. Kaugnay nito sa tradisyon ng mga Jews, ang katawan ng isang patay ay nililinis at binabalot bago ilibing. Si Jose kasama si Nicodemo na isa pang tagasunod ni Jesus ang naglinis at nagbalot sa katawan ni Jesus. Nagdala si Nicodemo ng mga perfume tulad ng myrrh at aloe na ginagamit para ma-preserve ang katawan at mabawasan ang amoy ng pagkabulok. Maingat din nilang inilagay ang mga pabango habang binabalot ang katawan ni Jesus ng fine cloth. Gayon din naman ang libingan na ginamit ay pag-aari ni Joseph of Arimathea. Ito ay isang bagong libingan na inukit sa bato at hindi pa nagagamit.
Matatagpuan ito sa isang garden malapit sa lugar kung saan ipinako si Jesus. Matapos ilagay ang katawan ni Jesus sa loob, ay itinulak nina Jose at Nicodemo ang isang malaking bato para isara ang entrance ng libingan. Dagdag pa rito, kasama ang ilang babaeng tagasunod ni Jesus tulad ni Maria Magdalena at isa pang Maria, ay sinundan nila sina Joseph of Arimathea at Nicodemo at nakita nila kung saan inilibing ang katawan ni Jesus. Balak sana nilang bumalik pagkatapos ng Sabat para tapusin ang pagpapahid ng pabango. Ngunit hindi nila inaasahan na muling mabubuhay si Jesus makalipas ang 3 araw. Ang mabilis na paghahanda sa libing ay nagpakita ng pagmamahal at dedikasyon ng mga tagasunod ni Jesus, kahit na may takot dahil sa kanilang kaugnayan sa Kanya. Bukod dito, ang agarang paghahanda ng libing ni Jesus ay alinsunod din sa tradisyon ng mga Jews kahit na limitado ang oras dahil sa nalalapit na Sabath. Ipinapakita rin nito ang pagkakaisa ng mga tagasunod ni Jesus mula sa iba't ibang antas ng lipunan na handang magsakripisyo para sa Kanya.